Magandang araw po sa inyo pong lahat. Ako po ulit si Pastor BJ Lopez ng City of God Christian Ministry dito po sa Canada. At ini-invite ko po kayo to visit our City of God Christian Ministry churches dyan po sa Pilipinas. Meron po tayo sa Davao and we have in Luzon. Marami po tayong churches, City of God, dyan po sa Pilipinas. So today, gusto kong pag-usapan natin yung kingdom mindset pa rin po. Kapag sinabi natin kingdom of God, ano ho ba yung ibig sabihin nito? Kaugnay po doon sa sinasabi ng Panginoon Diyos sa Matthew chapter 5. Bago ako magpatuloy, meron ho akong gustong tanungin sa bawat isa po sa inyo. Kung kayo po ay mahilig uminom, meron ho kayong hawak na baso, meron ho kayong kape, at binigyan ho kayo ng chance, no, natabig yung hawak-hawak niyong kape, natabig yung hawak-hawak niyong baso, at ito po ay tumapon, nag-spill, no? Sa palagay niyo, ano ho yung tatapon sa inyo pong mga damit? Of course, kape. Kung may hawak kayong mug ng kape at ito po ay natabig at tumapon, of course, tatapon po ay kape. Hindi ho pwede na naglalakad ho kayo, may hawak ho kayong kape na baso, tapos ho natabig po kayo, ay pagkatapos ho nun ay tumapon ho ay hot chocolate. Hindi ho pwede yun. Hindi rin pwede na may hawak kayong kape na mug, tapos natabig ho kayo, tapos tumapon po ay orange juice. Hindi ho pwede yun. Bakit po? Kasi tatapon ho kung ano ho yung nandun sa loob ng mug. Tatapon ho kung ano yung nandun ho sa loob ng tasa. Tatapon ho kung ano yung nandun sa loob ng hawak-hawak po natin. And that is exactly what Jesus Christ is saying in Matthew chapter 5, verses 21 to 26. Regarding kingdom mindset is the matter of our hearts. Kung ano po yung laman ng ating puso, yun daw po yung makikita dito po. Sa pag-uusapan po natin sa araw po na ito, ay bibigyan ho natin ng daan at diin, yun hong sinasabi ni Jesus dito, at binigyan niya ho ng contrast, yung hong dalawang bagay o pagkakataon. Because ang kingdom mindset po is always the matter of our hearts. Makikita rin ho natin today na ang puso ni Jesus ay para ho sa reconciliation. Ang puso ho ni Jesus ay para po doon sa kung ano yung totoong laman ng puso natin. Because pwede ho tayong magkunwari. Pwede ho tayong magmukhang okay. Pwede ho tayong magkunwari. Pwede ho tayong magmukhang banal. Pwede ho tayong pumupunta sa simbahan every Sunday. Pwede ho tayong nagdadasal. Pwede ho tayong nagmumukhang formal, nagmumukhang maayos, pupunta sa church. Pwede. But Jesus Christ says, it's not what's the outside, but what's the inside. What Jesus is saying is, kung ano yung nandun sa laman, nasa loob, yun yung lumalabas. Because we can pretend that we are okay. We can pretend that we are religious, pero hindi ho tayo nagmumukhang spiritual. Because the Pharisees, kung tatandaan ho natin, yung mga Pharisees, the teachers of the law in Jesus' time, they look so okay. Mukha silang religious, but they're not spiritual. Mukha silang okay sa labas, mukha silang banal, mukha silang sumusunod sa lahat ng utos at batas. Ngunit wala ho silang relasyon sa Panginoon Diyos. At yun yung pag-uusapan natin sa araw po na to. Samahan niyo po kami. Because according to Matthew chapter 5 verses 21 to 26, is always what's inside our hearts that matters most. Mas importante ho kung ano yung laman ng puso, mas importante ho kung ano yung nasa loob, because the Word of God says, lalabas po yan sa ating bibig at makikita po sa ating mga actions. Ihahalin tulad po ni Jesus ang isang pagpatay, murder, tsaka ho yung galit. Ihahalin tulad ni Jesus yung murder at tsaka ho yung minamaliit natin, yung kapwa natin. Pareho ba sila o magkaiba? Samahan niyo po kami today dahil yun yung pag-uusapan natin. With regards to kingdom mindset, when we talk about kingdom mindsets, it's always what's the condition of our hearts. Samahan niyo po kami today as we embark on the Word of God at makikita ho natin at sana makatulong po ito sa ating paglakad natin sa Panginoon that Jesus Christ is always after what's inside our hearts. Katulad ho nung mug. Lalabas po yan kung ano yung nasa puso natin. Sana po, kapag tayo ay natabig, maganda yung lalabas sa ating bibig. Sana pag tayo ay natabig, maganda yung lalabas doon po sa atin. I hope and I pray that this message will help us to know and to understand what the Lord's will is. At maging gabay po ito sa paglakad
at paglago po natin bilang isang mga mananampalataya. Join us today as we embark on the Word of God. Thank you once again for joining us, Global Fire TV. And thank you for joining us. I'm Pastor BJ Lopez, City of God Christian Ministry in Canada. God bless all of you and have a good day.